Hi guys! I'm back! It's me again! So ngayon, nandito kami sa beautiful place of Saguenay. Nakano pang binabanggit na Saguenay? Saguenay naman pala. So at my background, yan ang sinasabi na Saguenay River. At pag winter daw, nagiging frozen ng river na yan. Charot, diba? Meron akong trivia. Actually, the place is beautiful and medyo malayo siya sa puerto. So to get here, nag-hop on hop off bus ako na 15 Canadian dollars. Medyo mahal siya for the crew member. Buti na lang meron ng extra money. So, yun. Sayang naman yung opportunity. At saka, alam niyo ba, nasa ilang beses namin pagdadak dito sa lugar na to. First time kong nasilayan ng araw. Mabagyo talaga dito. Bagyo. Kaya ka daw tangan. So, look at the view. It's really, really breathtaking. Just like sa mga ibang lugar na napuntahan ko. Tsaka guys, yung color. Diba, ang ganda. Kasi autumn na dito and super lamig. Look, naka-gloves pa ako. Kasi napakalamig niya at ang sakit na po ng ilong ko. Ito yung first stop dun sa church nila, yung which is one of the oldest churches here in Saguenay. Yun, doon siya. That one. So, medyo up na siya. Doon ang bus stop. Bumaba ka papunta dito just to see this beautiful view of the river. Tapos, maglalakad ako ng like for about 20 minutes going to the downtown daw. 15 to 20 minutes. Nandun yung next stop na sana maabutan ko para maasampa agad ako dahil guys, I only have like few hours para lumabas. And it's already 2 p.m. Kailangan ko mabalik ng barko ng 4:30 and the last bus is like 2:45. So, talaga kailangan ko magmadali. Hi guys! So, dito na ako sa downtown. Walking fast kasi ang next bus is 2:45 ata darating sa kabilang stop and it's already 2:30 and sabi nung guide kanina on board the bus, it's 15 minutes walk mula dun sa church going to the other bus stop. And syempre, tas parang lamig. Parang mandatory na uminom ng coffee habang naglalakad. Di ba? Parang feel na feel. And sabi nung guide na ito yung first Starbucks dito sa Saguenay. So, try ko. Part ako ng history nila. At least, isa ako sa mga unang customers nila, di ba? A few inches later. Guys, ito na yung bus stop. At wala pang 2 minuto naglalakad mula sa pinanggalingan. Joke din ko si ate. Sabi, nagmadali-dali pa ako. Sayang yung wifi doon. Sana nakapag-online pa ako. Ngayon sila pa yung wala dito. Kaloka. Yun na nga. Nakasakay na ako ng bus. And sila yung mga kasama ko. Apo na po nila ako. Lahat po sila lulot na ako. Tsaka alam niyo kung nakakatawa sa kanila. Dapat nag-aantay kami sa bus stop. Siyempre padami sila nagpatabi. Nag-worry sila na baka hindi na dumating yung bus. Kaya pagdating ng bus na to, grabe nakatawa yung mga reaction nila. So, say bye. Hindi ba nila kailangan mag-taxi? So, I'm heading back to the ship. Kailangan ko na bumalik. Yay! Eventually. Yan. So, isa to sa mga attraction dito sa Saguenay, yung Little White House nilang tinatawag. And sinasabi na before, like year 1800s or 1900s, mga ganun, nagkaroon ng matinding flooding dito sa lugar na to. And that is the only house na nakasurvive talaga sa flooding dahil daw para naabaon sa bato yung pinaka-foundation ng bahay niya. Kaya hindi siya natangay. Tapos until now, syempre, andyan pa rin siya. Tapos, ayun, banda doon sa likod, kita yung basement niya. May window doon. At saka sabi pala ng guide kanina, mostly puro basements. Sa basement sila ng bahay nila nakatira. Kaya syempre, malamig kasi mga fireplace sila dito. Kaya, yung kada bahay dito, pababa siya. Tapos, ang nakatuwa,
livable yung basement nila, doon talaga. Tapos ginagawa siyang pwedeng rentahan ng mga estudyante na nag-aaral na kung saan pwedeng mas malapit yung sa school nila. Kasi mas mura daw yan kasi mag-rent ng apartment. Diba? Trivia. Charot. So, nandito kami ngayon sa Regional Museum ng Saguenay. And hindi ko alam kung ano yung meron dito. Nakalagay siya na Saguenay Pulp and Power Company. So, guys, look at the view. Yan, yung color ng trees, lahat. Diba? Sabi ng aming guide, next week, for sure, mag-start na yung snow sa lugar na to. So, talagang kailangan na nating i-appreciate yung beauty niya. Pero sa tingin ko, kapag may snow, mas ma-appreciate pa natin siya lalo. It's really, really so cool. I'm loving this. So, yun ulit, yung Little White House. And dun sa door niya, may lumalabas na water. Kasi, sabi nila, yung ilalim, yun. Yung gray part na yun na yung basement ng bahay ng Little White House. Tsaka may lumalabas na water dun sa front door kasi gusto nilang i-portray yung nangyari before na dun lang lumalabas yung water nung nagkaroon ng Great Flood dito sa Saguenay. Talagang hindi ako magsasawa at tignan yung color niya. Yung paligid mismo, mas ma-appreciate mo lalo yung nature. Kahit hindi pa ako nakapunta ng Korea, dito lang sa Canada. Sa tingin ko sapat na to. 15 Canadian dollars lang. Eh sa Korea, wala akong pera eh. Tsaka na yun, pag nanalo na ako sa yung blueberries, yung kanilang wild blueberries. And last year, parang nakapagbenta sa like 70 tons of it. Na-export nila yun sa iba't ibang lugar. Tsaka, kumbaga sa ibang lugar, kapag mas malaki yung bunga ng blueberries, mas matamis siya. Dito sa Saguenay, pag mas maliit, mas matamis. And sikat sa kanila, syempre, yung kanilang blueberry pie. And then going to the public market next. Baka meron din. I'm gonna try before heading back to the ship. 3:10. Isang oras na lang. Kailangan ko na bumagmadali. Wala pa akong magnet. Guys, look at this. Pwede ako umupo dito. Tsaka amoy ano te? Amoy marijuana. Nakakahay. Balikan ko talaga nakakahiya na itong ginagawa ko. Ito na pala yung public market nila. Napaya ko. Ang liit-liit nila pero nakakatawa. Tingnan nyo. Yun lang siya. So, ba't nakabar ko? Pero wala pang A few moments later. And guys, nakabili na ako ng magnet. And ito lang siya. And of course, a mandatory picture here. So, I'm almost back.
sa cruise ship. Yun yung barko. Ito yung pangalan. And I did it once again.